Makati sa anit at mahirap tanggalin, yan po ang dandruff or balakubak. Nako, totoo yan, Mami Dims. Ito raw ang matagal nang iniinda ng ipakikilala namin ginang. Kaya naman mga kapatid, panoorin po natin to. Gano'ng katagal yan? Matagal ng perwisyo kay Nanay Yoli ang balakubak. Yung kati niya parang puto, sinusuyod ko, wala namang puto, yun lang, balakubak lang po. Naglalaglagan yung mga balakubak ko po. Kasi shampoo lang din siguro po. Paiba-iba kasi na yung shampoo yung ginagamit ko po. Hindi naalawan ng maayos yung buhok. Tanong ni Yoli, paano nga ba mawawala ang kanyang balakubak? Okay, Doc, ito simulan na natin. Ano nga ba ang sintomas ng balakubak? Yeah, maraming sintomas yan, Mami Dims. Una, mapapansin mo na parang may mga puti o kaya dilaw na parang natutuklap na balat. Makikita yan sa buhok, Okay. minsan sa anit, tapos dito sa balikat. Kasi Okay. nahuhulog siya. Yes. Oo, tapos kasama ng mga balakubak na yan ay yung pangangati ng anit. Tapos mapapansin ninyo, namumula o kaya nagmamantika rin yung anit. Ayun. Ano-ano daw ba, Doc, yung posibleng sanhi ng pagkakaroon ng balakubak? Ayan, marami rin yan, Mommy Dim. So yung mga posibleng sanhi, unang-una na dyan yung seborrheic dermatitis. Yun, oo. Ito ay isang chronic inflammatory skin condition na yung manifestation niya o yung parang sintomas ay yung pagkakaroon ng dry Dandruff. scalp dandruff. Tapos pwede din yung dahil sa tuyong balat and pwede din yung mga fungal infections kagaya ng malassezia. So Okay. malassezia, ano yan, parang fungi talaga siya na nakukuha kapag meron na kasi talaga tayo niyan. So parang na-activate lang siya kapag sobrang init ng panahon. Parang triggered siya. Oo, ika natitrigger. nga. And pwede din yung mga irritation mula sa mga hair products and posible din ng stress. So kapag mapapansin mo kapag stress ang isang tao, parang nagkakaroon siya talaga ng balakubak. Kaya pala meron nangyayari, diba parang may representation na kapag nasa-stress yung tao, nagkakamot ng ulo. Totoo Diba yan, Parang oo. ganon. Okay. Doc, paano naman ginagamot ang balakubak? Ayan. So, ang treatment niya, Mommy Dims, unang-una yung mga medicated shampoos Oo. na merong mga antifungal na sangkap. So, pwede nila itong gamitin for 3 to 5 minutes. Tapos, mga 2 to 3 times a week lang siya. So, hindi po siya araw-araw. And napaka-importante, Mommy Dims, kumonsulta muna sila sa doktor. Yun. Doc, paano naman kung wala pa silang balakubak at gusto nilang makaiwas dito? Ayan, so meron tayong tips, Mommy Dims, sa ating mga kapatid. Napaka-importante po ang regular at maayos na paghuhugas ng ating buhok. Piliin po natin ng yung angkop na shampoo. And napaka-importante din po, limitahan natin yung paggamit ng heating tools. Huwag araw-arawin, Mommy Okay. Dims, ha? And bawasan po natin ang paggamit ng hair products kagaya ng mga hair dyes. And gumamit po tayo ng mga moisturizing products kagaya ng mga leave-on conditioners. And Mommy Dims, dahil sobrang init ng panahon, uminom tayo ng sapat na tubig araw-araw. And of course, balanced diet. Protektahan din natin ang ating ulo mula sa polusyon at init Yan ng yung panahon. isa sa mga pinaka-important talaga kasi marami ngayon ang nagko-commute na talaga kasi nga ayaw na magdala ng sasakyan sa sobrang mahal ng gasolina. Doc, any social media accounts and also yung clinic? Okay. Doc, eto, sorry, meron tayong pahabol na question. Yung paiba-iba ba ng mga shampoo ay nakaka-apekto rin ng pagkakaroon ng dandruff? Posible yan, Mommy Dim. So, mas maganda na stick to one muna tayo. Oo. Or tignan mo kung ano talaga yung shampoo na okay sa'yo. Kasi minsan, nagre-react din yung katawan natin kapag iiba-iba tayo ng shampoo. Parang sa pimples, Mommy Dims. Pag nag-iba tayo ng produkto, Skincare, oo. pag nag-iba tayo ng produkto, pwedeng mag-flare. Oo. Kumbaga magre-react talaga yung katawan. Kasi nga, ang kay Pedro na shampoo ay maaaring hindi nag-work kay Juan. Parang Tama, ganyan. tama. Yun, ganun Ano yun. ba yung parang healthy time na pwede mo ma-observe yung shampoo mo ay nag-work sa'yo? Is it 1 week? Kung 1 week walang reaction, okay ba yon? 2 weeks? 1 month? Ano ba dapat? Gaano Ayan. kadalas ba dapat mag-check or magpalit? Wala naman necessarily, Mommy Dims. Mapapansin mo lang yan kapag kunwari, gumamit ka ng shampoo ngayon, nag-react na yung skin mo. So agad din Oo. ang reaction niya. Meron din tayo kasi yung tinatawag na delayed hypersensitivity. Ibig Okay. sabihin, pwedeng after a few weeks pa or after a few months, doon siya lalabas. Kaya importante, medyo tambayan nyo muna yung Tambayan. shampoo na yon, tingnan. Oo, obserbahan mo yung sarili mo.
kapag Galing. gumagamit ka ng mga Thank you, products. Doc. Doc, again, social media accounts and your clinic para mabisita ng ating mga kapatid. Yes, oo. Social media, Doc Richard Gadiasa sa TikTok and Instagram. Tapos ang clinic po namin, Skin Soul Advanced Dermatology and Medical Aesthetics. Meron po kaming branches dito sa Mandaluyong, sa Fairview at saka sa Cubao. Yun, maraming salamat to our very own, very fresh at laging may Nako. papasalubong, Dr. Richard Gadiaza. Doc, thank you. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.